mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Siyempre po, Sabado ng umaga. At sa lahat po ng ating mga kaagapay, mga tagapakinig, mga tagapanood, at mga taga-subaybay sa buong daigdig at sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, lagi po nating sinasabi ito na lalong napapamahal ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, lalong napapalapit po sa ating mga puso at mga damdamin. Kasi naman, 7,641 na mga isla po yan. 17 regions, 81 provinces, 1,489 mga municipalities, 145 na mga syudad at 42,045 na mga barangays na kung saan po ay nakaabang ang ating mga taga-subaybay. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias at maging sa 1197 DXFE sa Davao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat ng nakikinig sa City of Coronadal at sa South Cotabato. At sa inyo rin na narito naman sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado, abay magandang araw din po ng Sabado sa inyong lahat. Ano po? Ito po ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito niyong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP o Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At tayo po ay napapakinggan din sa FEBC.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre po, meron tayong simulcast sa ating partner television channel, 185 sa Great Commission Television o GCTV. At syempre ngayong araw na ito, kami pa rin ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At kasama pa rin natin muli, mamaya po ng konti ang ating guest attorney, ang ating kaagapay na abogado, si Attorney Roel Cao Garcia para sa ating talakayan mamaya. At very interesting po ang ating mga tatalakayin. At siyempre po ang pagsagot sa mga katanungang legal ayon po sa Tabas ng Batas. At sa punto po ito, nais naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakakapartner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at siyempre po ang mabuting balita ni Jesucristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryong ito ng FEBC, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa iba pang detalye. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. At bago po muna ang lahat, na mga dapat nating siyempre bahagi po sa inyo at dapat nyo abangan sa ating programa. Narito muna ang pagkaing pangkaisipan. Ang ating pong pagkaing pangkaisipan sa araw na ito ay hango sa Magandang Balita Biblia. Unang Korinto, Kabanatang 13, mga talatang 4 at 5. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili,
hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Tamang-tama naman po ito, no? Kasi siyempre, kasabihan na yan, yung pong Pebrero ay buwan ng pag-ibig. Ano? Yung pag-ibig, siyempre, ayon sa tabas ng salita ng Diyos, hindi po sa tabas ng gusto ng tao lamang. Ano? Ayon sa tabas ng salita ng Diyos. At kaya naman po ay aming inanyayahan na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang po kayo ng katanungan, komento o mensahe sa ating Facebook page sa Tawas ng Batas FEBC. At sa pagbabalik po ng Tawas ng Batas, tutuko na po tayo sa ating inyong pinakaabangan na segment na Punto por Punto. Tawas ng Batas! Pakinggan ang Tipan sa 702 DZAS FEBC Radio TV araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 3:15 ng hapon. Bawat araw may aral, bawat araw may matututunan mula sa liwanag ng Ang Tipan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas at siyempre narito pa rin ang inyong kaagapay, Pastorni, Kuya Kaloy Cao, at kasama na po natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. Magandang hapon sa iyo, Attorney Roel, at bumati ka na. Magandang umaga po sa inyo lahat, Pastorni, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Salamat at narito na ako muli. Nabibigyan nyo ng pagkakataon maglingkod sa mga nangangailangan ng gabay sa Tabas ng Batas. So, gusto kong batiin, medyo sikat ngayon mga taga-Bicol eh. So, Yan, sige. babatiin natin ang mga taga-Bicol. Meron akong nakilala dati na kamag-anak natin dun. Si Robert Molato Cao. Mhm. Taga-Bicol yan. Kamag-anak, thank you for watching and listening. Kay officer sa Supreme Court, sa Padre Paura, pero nandun ang kanyang pamilya. Tapos may mga kaibigan tayo dyan sa Albay, sina Alex Nebreja. So, gandang umaga sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin at siyempre po welcome na welcome po kayo sa panonood, sa pakikinig at sa inyong pag-agapay. Ano po? Tayo nga po pala inagapayanan ni na Ma'am Absidy Ferrer ang ating ProdText na sila JB Tambua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sila Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatuhan. Tayo po ngayon ay nasa segment na ng Punto por Punto. At ngayong umaga po ang ating tatalakayin ay para po karugtong ito, sequel ito nung natalakayan natin in our previous episodes. Specifically, Article 694 of the new Civil Code of the Philippines. Ang pinaka po nito, ang pinaka-tema po natin dito yung discussion point natin, Atty. Roel, when noise is a nuisance. Nako, pagka daw yung kaguluhan, yung ingay, kailan nagiging ayon sa batas ay nuisance. Yung po kasing nuisance, legal term po yan. When noise, yung ingay, kailan nagiging nuisance? Sige, Atty. Roel, kailan ba nagiging nuisance? Yung ingay na yan. Sige. Unang po muna, natatandaan ko, may nagtanong sa atin eh. Yung kapitbahay doon ay alas 12 ng ating gabi ay nagkakaraoke.
biro ko nga, ano pa yun yung inyong kamag-anak ay vampira yata, sabi ko. Dahil sinabi mo, aswang. 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 Banaranggal. Mas magaling pa pastor din, natatanda. Ngayon, yung particular sa noise, ang sabi kasi babasahin ko na lang yung isang provision ng batas. Sabi, dinefine niya kasi any act, omission, establishment, business, condition, of property, anything else which, number 1, hanggang number 2, babasahin ko, injures or endangers the property or anything else, okay, which injures or endangers the health or safety of others. Number 2, annoys or offends the senses. Okay, so yung ating topic ngayon ay when noise is a nuisance. Okay, so anong sense yun? Sense of hearing ang ating problema doon. So, yung pong halimbawa doon sa karaoke, siyempre yung karaoke, hindi yan, meron po kasi sinasabi na abatement o yung summarily, patitigilid mo. Technical term po yan, yung abatement. Ibig sabihin, hindi ka nahihingi ng saklolo sa hukuman para mapatigil mo yan. Yan nagagawa nyo po, na bigla nyo papapatigil without the aid of the court, kung yan ay nuisance per se. Ang nuisance per se, ang anchor po niyan ay yung unwritten law of necessity. Okay? Yung law of necessity, sabi ng mga sinulat or desisyon ng ating Korte Suprema dyan, karaka, pwede mo yung i-abate o patigil. Pero pagka hindi yan nuisance per se or nuisance per accidents yan, factual po yan. Pinapatunayan. Yan po ay kinakailangan humikay ng tulong sa kinauukulan, lalong-lalo na sa korte. Ano pa ba ang ibang nuisance sa classification ng batas? Public or private nuisance? So ito pong halimbawa yung ingay o yung karaoke, pwede po nating i-classify yan na patak yan sa public sapagkat na yung buong community ay nabubulahaw mo o mga kapitbahay mo. Pwede yan pumatak sa public. Pero hindi yan nuisance per se. Factual po yan kasi hindi naman yan papatak sa law of necessity. Hindi mo naman kailangan, baka naman yung nagkakaraoke, nahihinaan naman yung volume. So if we are referring to the previous questions before na pwede ba pong nuisance po ba yung nagkakaraoke ng hating gabi, maaari. Maaari po siyang public nuisance pero hindi siya nuisance per se. Nuisance per accident yan. Hindi mo karaka-raka pwede puntahan yung kapitbahay mo. Bunutin mo yung kwan, hindi po. Kailangan reklamo ka sa barangay. Gamitin mo yung tamang proseso. Ayun. At saka yung pong yung nabanggit kanina ni Atty. Ruel po, may mga operative words, operative phrases po na papasadahan natin muli, nabanggit na niya kanina. Act, omission, yung ginawa mo. O kaya meron kang dapat gawin, hindi mo ginawa, O kaya may establishmento, merong negosyo, o kondisyon ng property. Halimbawa, meron kang Comoba SUV yung sasakyan mo. Comoba SUV yan, napakagara Ihaharang mo na lang sa karsada, sa public road. Hindi po pwede yan. Kapag po yan ay if it injures or endangers the health or safety of others, annoys or offends the senses, nakakabulaho ka na, Yes. Ano pa? It shocks, defies, or disregards. Ito, matindi po ito. Decency or morality. Halimbawa na lang, bigla na lang, act ito. Bigla ka na lang pumunta sa iskinita. Daan na ng tao, bigla kang hubot-hubot doon. It disregards, it shocks and defies decency or morality. At saka yun nabanggit natin kanina,
obstructs or interferes with the free passage of any public highway or street, or hinders or impairs the use of property. So yun po. Attorney Roy, baka pa bang idadagdag na mga highlights tungkol dito sa specific Article 694 at saka 6995 of the New Civil Code of the Philippines? Marami kasi na mga aksidente dyan. Halimbawa, mga example dati, mga cases sa Supreme Court, ang swimming pool ba ay nuisance? Hindi siya specifically, hindi siya per se na nuisance yan. Pero pag nakakalunod na yan, nakaka-disgrasya, maaari mo pong ireklamo yan, i-update yan. Yung mga ganon, yung mga mabubuwal na puno, mabubuwal na bakod, yan. Maaari yung sa law of necessity, kung kinakailangan nyo ng gawan ng para-karakang aksyon yan, ay hindi kayo, nasa inyo ang tabas ng batas yan. Sandigan ninyo ang batas yan. Ayan, okay. At well, nabanggit na po ni Attorney Roel kanina, pagka po pwedeng summary abatement of the public nuisance, pero kailangan pa rin po merong demand, pagkatapos ay may demand ka, tapos hindi ayaw makinig nung nambubulahaw, there is a refusal to comply, at saka siyempre po kapag abatement ay merong participation ng district health officer, at saka po yung dapat may approval sila, at saka merong sa execution naman may assistance ng pulisiya. Ayan. Attorney Roel, ito sa value of the distraction. Bakit merong kinakailangan na limitation of the amount? The value of the distraction does not exceed 3,000 pesos. Ano ang rational nito? Private property po kasi yan It constitutes taking. So, kinakailangan may due process po talaga dyan. So, pinibigyan po natin ng pahalaga ang valor ng mga property sinisira dyan. Ayun, napakaganda na nabigyan linaw mo yon kasi beyond that, may baka pagdudahan ka na doon sa motibo mo, doon sa pag-abate mo, pag-sansala mo, o pagpapahinto mo, o yun pa, yung action na paghihinto mo, yung abatement ng nuisance. Okay, siguro pwede na mali ba kung meron ka pang idadagdag at pwede natin sigurong iwanan at this point itong topic. So, dito po kasi talagang pakikipagkapwa-tao ang para wag ka naman mag-nuisance sa iyong kapwa. Ang dito po kasi sa topic natin sa sense, when noise sa nuisance. Okay? So, talaga po naman na hindi naman nuisance per se ang pagkanta sa karaoke. Pero pagka yun ay lumabis na wala ka na sa lugar, oras na ng gabi, araw-araw mo ginagawa, kayong ginagawa dyan araw-araw, so maaari na po kayong bigyan ng demand ng kapitbahay, ireklamo kayo sa barangay, at patigilin kayo. Lamang po naman ang ibig sabihin yung abatement. Pahinto, patigilin, or sirain kung kinakailangan. Ayun. At well, hindi naman kayo binabawalang makinig ng music sa pamagitan ng videoke or karaoke. Pero kung ang volume naman po, doon sa kabilang kanto, at yung buong komunidad na nabubulahaw, hindi nyo na pwedeng sabihin gusto lang nyo mag-enjoy ng music dyan. Nakakabulahaw na po kayo at nagiging nuisance na po yan. Lalong-lalo na kasi ngayon, yung mga estudyante natin sa bahay lang nag-aaral. So, may mga panahon na siguro ay kung taga-abroad yan, baka nag-aaral lang sa bahay. So, baka online, di ba? So, nakakaabala kayo. Okay. So, marami-rami na po ang ating na-cover na grounds dyan sa punto por punto na yan. Ngayon po, dadako na tayo. At sa ating pagbabalik ay ito naman pong akala at panukala segment ang ating pupuntuhin. Tutok lang po kayo mga kaagapay. Tapas ng batas! COVID-19 positive na may moderate symptoms? Narito ang kailangang malaman sa iyong isolation period.
Kung mayroong moderate symptoms at fully vaccinated na, kinakailangang mag-isolate ng 10 araw mula sa petsa kung kailan nagkaroon ng sintomas at 10 araw din naman mula sa petsa kung kailan sumailalim sa test kung partially at unvaccinated pa. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo Sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Nagbabalik po ang tabas ng batas at kasama niyo pa rin ang pastor ni Kuya Kaloy Cao at ang ating kaagapay na abogado si Attorney Roel Cao Garcia at lagi ko po binabanggit. Paano naman ang gagawin natin? Talagang pamangking buo ko po yan. Kaya siyempre, proud na proud ako dyan. Lalo na kapag ang tatalakayin tungkol sa IT. Siya po talaga ang pangunahing asahan natin ngayon dyan. Ano? Ang ating po kayong bibigyan ng mga talakayan ay ang sa ating akala at panukala segment ay ang tungkol po na discuss na po ito previously, karugtong po ito. Yung pong panukala na SIM card registration bill. At meron pong mga importanteng bagay na lilinawin si Atty. Roel tungkol dyan. Sige, Atty. Roel. Tsaka, pakibanggit mo nga kung ano na yung stage nitong legislative process dito. Okay. Malapit na ito. Nung huli natin itong pinagpulungan, ito'y pinag-uusapan sa both houses of Congress. No? Nandun pa lang sila sa deliberation doon. Pero ngayon, ito ay nakapasa na po sa Bicameral Conference Committee. No? Yung House Bill 5793 at yung Senate Bill 2395 ay natahi na po ito. Napagtugma na po yung mga differences nito. At ito ay naratifika na or sabihin na-approve na doon sa BICAM. Okay. Tapos meron na pong conference committee report ito ay magiging na itong enrolled bill. Papadala na po ito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte para kanyang mapirmahan. At ito ay maginang Republic Act. Okay. Ang title po nito, dati kasi napag-usapan natin kasi nagagamit sa krimen yung mga SIM card na prepaid. Pagka ginamit, tinatapo na kasi wala namang registration yun eh. Hindi katulad sa ibang bansa, pag pupunta ka doon, hindi ka basta-basta makakabili ng SIM, lalong-lalo na sa Korea or sa Japan, or magre-register ka pa doon. No? So ang title nito, pag ito'y naging batas na, an act eradicating mobile phone, internet, or electronic communication aided criminal activities, mandating for this purpose ownership, registration of all SIM cards for electronic devices and social media accounts. Okay? Ang sinasabi po dito, pag naging batas na ito, ang proposed law na ito, pag ito napirmahan na at na-publish na, lumipas na yung period for publication, kinakailangan lahat ng mga bibili ng bagong SIM na prepaid ay magre-rehistro. No? Subject to, of course, the safeguard of their identities at saka yung mga details nila. Tapos, yung nakabili na, meron silang a certain number of days, 180 days, extendable only hanggang 120 days para makakomply doon sa mga providers nila. No? So ito ay maganda, excited na nga daw ang mga telecommunications provider na ipatupad dito. Handa na daw sila, sabi doon sa news account. Handa na silang ipatupad nitong proposed na batas na ito. Yes, Atty. Roel, halos batas na nga ito. Kasi nabanggit mo kanina, yung dalawang version sa Senate
at saka sa lower house, House of Representatives, na-reconcile nakinis na ng Bicameral Conference Committee. In fact, enrolled bill na nga yan, nabanggit mo kanina, Atty. Noel. Pagka sinabi pong enrolled bill, yun na po yung text na, yun na talagang final text nung proposed law. Naghihintay na lamang po ng pirma ng Pangulo at siguro in the next several days maaaring pirmahan na ng Pangulo yan. Pero Atty. Noel, ito yung naipaliwanag mo noong nakaraan, paliwanag mo pa nga uli ngayon for further emphasis lang. Ano yung inire-register? Ano yung mga details na yan, anong information yan na i-register? Na siyempre hindi naman magko-collide doon sa Data Privacy Act kasi meron din batas na kinakailangan may privacy, yung personal data and information about halimbawa itong mga users natin. Sige, Atty. Noel. Wala naman pong pagkakahiwalay dun eh. Sapagkat katulad natin, ako, meron akong postpaid account. So nakarehistro ako sa aking provider. Kung sino ako, saan ako nakatira, meron ba ako ibang contact number. So basically, ganun din yun. Prepaid ka nga lang. Pero magre-register ka rin. Ngayon kasi pag pumunta ka sa tindahan dito sa tabi, makakabili ka ng SIM without you even being known to, pag meron kang ginawang kalokohan doon, meron kang tinext, meron kang pinost na kabalbalan, hindi ka na matitrace, kung asan ka. Alalaman lang doon kung saan mo nabili yun. Sino? Wala namang resibo yan. Yeah. So, dito sa batas nito, yun po yung yun yung sana ay masusolusyonan. No? Although may nabasa akong account na pangamba ni Senator Pimentel, sapagkat sabi niya parang may naisingit na provision na hindi para doon, no? Hindi para dito lang sa SIM card, no? Merong amenda na naisingit tungkol naman sa social media account. Ngayon, pwedeng ma-question kasi yun. Kasi ang isang batas, kinakailangan, isa lang ang subject yun eh. Kailangan yung sisirain niya eh. Ngayon, pwedeng ma-question sa, hindi naman ito katulad ng budget na nalalain item dito. Kinakailangan, pag hindi pwede ito, hindi pwede ito. So, walang tinatawag na line item dito. Nabasa ko na news account na baka maging problema ng batas nito, baka ma-question ito. Magiging infirm or unconstitutional, parang gano'n. Pero as it is, ako po'y natutuwa rin at maganda ito, no? Dati kasi may magte-text sa'yo, hindi mo kilala. Kung ano-ano sinasabi, hindi mo naman, pag tinapo na yung signal, wala na. Hindi na matitrace, So, ang ganda na punto mo na yun, Atty. Noel, sapagkat ang ina-address po nitong batas na ito ay para masugpo po, siyempre, number one, terrorism, text scams, unsolicited, indecent or obscene messages, bank fraud, libel, anonymous online defamation, trolling, yung mga trolls na yan, hate speech, the spread of digital disinformation, o yung malaganap ngayon na tinatawag na fake news. So yan po ang maaaring masugpo, hopefully, sa pamagitan ng panukalang batas na ito na for all intents and purposes, kumbaga isang pirma lang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay batas na nga po ito. Yes. Yan. Okay, Atty. Noel, kung maliban kung meron ka pang idadagdag, pwede nating iwan muna ang talakayan sa panukalang batas na yan. Now, for all intents and purposes, sabi nga natin, batas na yan, halos. Yes. Katulad din ng sabi ko dati, kanina, it is your responsibility as a citizen, social responsibility natin na magre-register na tayo ngayon. Hindi na maaaring, kasi masi-safeguard ang buong gumagamit ng mga prepaid at saka yung mga nate-text yung mga gumagamit ng prepaid na wala namang kawawaan minsan eh. Yung mga katulad ng mga binasa mo kanina eh.
Delikado na sila ngayon. Mahahabol na sila ng batas yan. Ayun. At siguro ihabol lang natin, yung pong the failure of the subscriber to register, nabanggit na rin na Atty. Noel kanina, shall authorize the public telecommunications entity, to automatically deactivate or retire the SIM card number. At responsibilidad din po nung SIM card owner na i-report kapag ito'y nawala o nagkaroon ng any changes in the information after registration. Yan. Siguro na-cover na natin yung we have covered a lot of grounds, in connection with this proposed legislation that for all intents and purposes, sabi nga natin, sa pirma lang, batas na yan. Okay. Sa ating pong pagbabalik, abangan naman ang inyong pinakakaabangan siyempre, na Payo de Asunto. Tutok lang po dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kahanga-hanga ka, Teki. Malikot ang isip, masiste, mas mahusay, mas mabilis mag-text kaysa tulad kong Jurassic. Pero ingat sana, baka nagkakalat ka ng virus na mas matanda pa kaysa humukay ng ilog. Baka naglilingkod ka sa totoong salot. Alam mo, frontliner ka. Sabayan nating ang kamangmangan ang pandemya at kasinungalingan ang malimit na ibakuna. Pag nag-joke ka ba, ibig mo bang aliwin ang iba o pagtawanan sila? Pag nag-share ka ng masarap na putahe, tinataka mo ba ang walang makain at pulubi? Pag kumontra ka, gusto mo lang bang magyabang? O mahilig lang makipagbalagtasan? O binayaran ka para magkadungis ang marangal? Yumayaman lang ang manager ng SOCMED. Nasasayang ang freedom of the press. Frontliner ka, kaibigan at kapatid. Sana gamitin mong mabuti ang talino't edukasyon para makatulong, para masupil ang panlilinlang, para maiambag laban sa kamangmangan. Sa dami ng friends mo, mababago ninyo ang mundo. Ka-FB, ka-Twitter at iba pa ni Rio Alma. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Ating po ngayong bibigyan ng mas mahabang oras ngayong araw ito ng Sabado, ating segment na Payo de Asunto. Kasi lumampas po tayo ng konti na naman na Atty. Noel nung nakaraang episode. Sa dami ng mga dulog sa atin. At ngayon po ay siyempre bibigyan namin ng katugunang legal ang inyong mga katanungang legal. At bibilisan ko na naman po yung ating yung paunawa natin. Salamat sa Panginoon Diyos kung yung aming pagkaunawa po sa tabas ng batas, akma naman, mismo sa tabas ng batas at saka doon sa inyong pangangailangan, at sa gusto ninyong marinig. Pero kung minsan, yung pong gusto ninyong marinig, hindi yun ang tabas ng batas, patawarin niyo po kami. Talagang yun lang ang pinangahawakan namin, At sige po, ito na ang unang question. Magkano at maaari bang kasuhan ang lasing na nagwawala sa harapan ng aming bahay? Tama-tama, i-apply na natin yung batas sa Atty. Noel. Ang dahilan daw, may away sila ng kanyang asawa. Ako, dahilan ba yun? Kung mo ba nag-away sila mag-asawa, mag-hormentado na. Magwawala doon sa harap ng bahay ng may bahay. Sige, Atty. Noel. Siguro ang ibig sabihin ng magkano ito, yung magkano ang kano ang pananagutan sa batas kung nagwawala. Nagwawala, okay. Oo, naulit na rin natin to last time yung Okay. alarm and scandal.
under the revised penal code, meron yan. Meron po yung sandigan kayo sa batas dyan. Pwede nyo siya reklamo dyan using the Article 155 of the revised penal code. Violation ng provision na yan ay particularly alarm and scandal. Yun po ang tawag dyan nag-iskandalo ka. So, meron din po yung multa. Yan ay hanggang nung araw hanggang 200 piso lang. Ngayon, 40,000 na yan. Okay. 40,000 yan. Tapos ang parusa dyan hanggang 30 araw na pagkakabilanggo. Kakakulong yun. Nasabi ng batas dyan. So yun, hindi pwede yun. Hindi pwedeng nagkaaway kayo mag-asama, magwawala ka. May pananagutan po siya sa batas. Okay, unang-una, huwag po kayo mag-aaway mag-asawa. At kung sakaling meron kayong lovers quarrel, huwag niyo na pong idamay ang mga kapitbahay at kayo nagwawala pa. Yan ang ating payo dyan, Atty. Ruel. Ito, sumunod na tanong. Pareho nang wala ang mga parents namin. Ang tanong ko lang po, need pa bang ipalipat ang name ng titulo sa isa kong kapatid na magmamana nito? Yes, sige, Atty. Ruel. Kung yung pangangailangan na ipalipat, actually, kung yun sabi, titulo, titiran siguro. Pagka po para sa kanyang kapakanan, dapat niya ipalipat yon para magamit niya sa banda roon, pwede niya ipagbili, pwede niya rin mailipat. Sapagkat kung hindi niya ipalilipat pa, pagka ililipat na yun sa kanyang mga anak, ay mas mahaba pa po yan na procedure. Para po mas maayos, dahil yan ay kumunales pa ninyo, edi gawa po ninyo, mag-settlement kayo, or kung merong kasulatan na binibigay talaga doon sa kapatid nyo, para po mapalipat sa kanya. Kailangan din po yun para magamit niya kanyang mga pangailangan. Pwede niya isanla sa bangko kung kailangan niya ng pera, magsinegosyo siya. O pwede niya ipagbili kung nasa kanya po yung title. So yun po, kailangan po yun kung ganun po mga paggagamitan. Ayun, pero kung kayo po naman maliwanag na pare-pareho kayong co-heirs, ano po? Mga co-owners kayo, habang hindi nahahati-hati yung property, habang hindi nase-settle yung estate, abay wala pong, maliban kung may pagsang-ayon po kayo, walang karapatan ang isa o sino man doon sa mga tagapagmana na i-chapwera po yung iba. Sama-sama po kayo dyan, kani-kanyang party po kayo. Meron kayong, ang tawag po dyan sa batas legitim. Yung share ninyo, fixed and specific po yun. Hindi pwedeng makalamang yung iba. Maliban kung merong assignment ng kani-kanyang rights of share doon sa minanang property. Okay, Atty. Ruel, sumunod na tanong ay good morning po mga attorneys. Tanong ko lang po, bawal ba sa batas na magkaroon ng relasyon ang mag-second cousins? At kung hindi rin po allowed, may kasalang magpinsan sa 5th degree ng kanilang consanguinity. Sige, Atty. Ruel. Ang batas po na nakakasakop dyan sa tanong ninyo, di yung family code natin, particularly po yung Article 37 at saka 38. Ang pinagbabawal po sa batas, yung incestuous na relationship or marriage, o yung ascendant, or brothers and sisters, bawal po yan, void from the very beginning. Tapos po, by reason of public policy, yung mga cousins, pero hanggang doon lang po sa 4th civil degree. Sabihin po yung first cousin. Bibilang po kayo, 1, 2, 3, 4. Yan, first cousin yon. Pagka lumagpas na doon, ay hindi na po siya against public policy. Hindi na po makaka-violate ng sa batas yan. Pwede po siya. Ayun, at siguro Atty. Ruel, by way of illustration, hindi lang tayo pwede mag-PowerPoint. Illustrate lang natin kung paano ba yung degrees, yung degrees of consanguinity. Halimbawa, ito po, pinsan ito, pinsang buo, first degree cousin.
Itong akin nasa kamay na ito. Tapos nandito naman yung isa, ano? Yung pong unang degree dyan, aakyat doon sa magulang. Ano, isang degree na yun, Tony Noel, ano? Yes. Pagkatapos, aakyat doon sa isa pa. Mga Taas. grandparents. Doon sa lolo't lola, ano? Pagkatapos po, bababa, dalawa na. Pagkatapos po, bababa uli. Doon kasi, doon sa tiyo eh. O tiya, kapatid eh. Pwede tatlo na. Pagkatapos, bababa doon sa pinsang buo. 4 po yan. So, ganun po. Na yan. Yan. So, ganun po ang degree. Fourth civil degree. Ayun, 4th civil degree. Ito pong tanong niyong pangalawa ay pagka po 5th degree cousins na, ay hindi na po sakop nung prohibition. At siya naman kasi, Atty. Noel, ano? Pinag-aralan natin yan. Meron pong scientific reason yan eh. May scientific reason at saka meron din biblical reason. Ngayon po kasi ako yung nagde-devotion, ang binabasa ko yung Leviticus eh. Leviticus, Book of Leviticus in the Old Testament. Talaga pong yan pinagbabawal din, ano? Kasi kung bakit nga ang pagkakalikha ng Panginoon Diyos sa tao, ano? Yun nga po, pagka within this immediate degree of relationship by consanguinity, nagkakaroon po ng problema kapag po incestuous relationship. Pag nanganak sila, may problema sa genetics sa Atty. Roel. Kaya hindi lang po ito tabas ng batas eh. Tabas din ito ng genetics. Tabas din ng siyensya. Kaya sumunod po tayo. Una, sa tabas ng banal na salita ng Diyos. Pangalawa, sa tabas ng batas. Ano? At pangatlo, sabayan po yan, yung sa genetics, nagkakaroon po ng defect yung nagiging anak nila. Oh yes, Atty. Noel, exhaustive na discussion natin doon. Ito sumunod na dulog. Hello po mga attorneys sa tabas ng batas. Bibili kami ng house and lot. Kaso, rights lang po ang hawak nila. Meaning siguro, Atty. Noel, yung seller, ano pong pwedeng gawin para mapatitulo at ano ang mga disadvantages? Kasi nga, rights lang daw eh. Atty. Noel, sige. Kasi rights lang, ibig sabihin meron ka lamang karapatan na pumosisyon doon. No? Hindi mo pa pag-aari yung lupa na tinungtungan mo, na tinayuan mo ng bahay. Ngayon, kung yung pinagbibili sa kanila, maaari kaya yun na tax declaration. Pagka kasi tax declaration, maaari ding mapatituluhan kung yun ay may mga iba pang katibayan na sa inyo na maging sa inyo na yon, no? Babayad kayo ng buwis, tapos papasukat ninyo, and then i-apply nyo ng patent o titulo sa estado, sa gobyerno. Yun po yung mga pwede doon. Pero alamin po muna ninyong mabuti, no? Kasi baka pag mabili nyo yung rights, tapos biglang bawiin nung nagbigay ng karapatan na tumayo doon, ano po yun, mahirap po. Siguraduhin po muna ninyo kung ano yung inyong binibili. Okay. Siyempre po, sa leveling po ng karapatan, at saka yung ownership, o evidence ng ownership, pinakamataas po siyempre yung torrents title, yung titulo, yung parang diploma po. Sumunod dyan siyempre tax declaration, bagamat hindi naman evidence outright ng ownership yan. Evidence lang po na nagbayad ng taxes. Pero katibayan na rin po yan. Tapos sumunod dyan kung ano yung deed of conveyance. Anong instrument? Deed of sale ba yan? Deed of conditional sale, etc. O yung rights na galing sa gobyerno. Okay, sumunod na dulog po sa atin. Mapagpalang umaga mga attorneys. Kukuha po ako ng senior ID. Anong kailangan kong gawin para maayos ko agad ang aking birth certificate at wala nang marami pang ibang requirement. Senior citizen na po ako, ang sabi niya. Atty. Noel, sige, medyo rapiduhin natin ang konti. Malapit na yung ating wrap-up. Senior citizen, alam ko, pupunta sila sa OSCA, Office of Senior Citizens Affairs, sa kanilang munisipyo or city. Tamang hihingan sila ng birth certificate doon. Or kung meron kayong passport, pakita nyo yung passport nyo.
Ngayon, kung kukuha kayo ng birth certificate, wala naman po maraming requirements sa pagkuha ng birth certificate. Pwede po yan online. O pumunta kayo sa mga malls, meron po dyan na pwede kayong mag-fill up para makakuha kayo ng PSA-issued birth certificate ninyo. Para po makakuha kayo ng senior citizens ID. Okay, ang sumunod po na katanungan, good AM po. Mga attorneys, sa court lang po ba dadaan para ma-cancel ang mortgage? Kasi close na ang bank na pinagsalaan ng aming lupa. Malaki po ang magagastos namin kaya kahit bayad na iyon sa bangko. Malaki po ang magagastos namin kahit bayad na iyon sa bangko. Thank you po. Sige, Atty. Noel. Okay. Kung bayad na po yun sa bangko, nung pinagsanlaan ninyo, dapat po yan meron kayong release, no? Yung inyong mortgage, no? So ibig sabihin yung para po mapakancel ninyo yung inyong mortgage. Hindi naman po sa court, pupunta lang kayo sa inyong Register of Deeds. Dala-dala niyo yung instrument, notarized, na bayad na kayo, na nire-release na nung mortgagee, yung pinagsalaan ninyo. So under the property registration decree, yun po yung procedure nun. Gagawa kayo ng instrument, tapos nire-release, pipirmahan ng pinagsalaan ninyo kasi bayad na kanyo. Dapat meron binigay sa inyo dati yon na na-release na. No? Tapos, papakancel niyo. Ibibigay nyo lang sa yung naka-annotate na nakasanla, ika-cancel lang po yan sa Register of Deeds. Hindi naman po yun sa court. Ang pinoproblema lang nila, Atty. Ruel, no, ay yung bangko na pinagsanlaan nila ay sarado na. Sarado na yung bangko. Batay ba sa experience mo sa bukod sa pagiging abogado, no, Atty. Ruel, no, na license real estate broker ka, paano yun? Yung bang experience on the ground, ano? Yung pinagsanlaang bangko, although of course bayad na raw sila, no? Sarado na yung bangko. For whatever reason, sarado yung bangko. Siyempre, bago naman po nagsara yung bangko, nakapagbayad sila eh. Kasi yes. They have the receipt. There should have been release of the mortgage. No? Kung di man nila nakakuha ng release, ng mortgage, ng mga panahong yun, at ihahanapin ngayon nila sino yung sa Central Bank, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kung sino yung in charge ngayon doon sa winding up ng bangko ngayon para ma-release. Mabigyan sila ng dokumento, ng instrument na nire-release na yung kanilang mortgage sanla. Tama po yun. Kasi according to the explanation of Atty. Ruel, ano po, hindi po kasi ang bangko, anumang kumpanya, hindi po yung basta sinabi mong sarado na kami. Sarado na nga po. Hindi po gano'n. May ano po yan. May liquidation pa pong gagawin dyan, ano? May dissolution proceedings pa pong gagawin dyan, ano? At kung merong mga pinagkakautangan po yan, o merong mga obligasyon siya na dapat sagutin, meron pong period within which gagawin po yung liquidation na yan at saka yung dissolution proceedings na yan. Para po lahat ng pananagutan ng bangkong nagsara, tapos pong lahat bago tuluyang i-consider nga po na sarado na nga po o liquidated na. Kung malaki magagastos ninyo dyan, wala namang. Okay, wala namang po malaki magagastos dyan. Sunod na dulog, may karapatan din po ba ang anak ng tatay ko sa second family na makihati sa lupang iniwan niya? Opo. Meron pong mga, kung ano man po ibig sabihin ng second family, whether legitimate or illegitimate, meron pong karapatan ng mga anak. Pagka po illegitimate, kalahati ng makukuha ng legitimate. Pag mga legitimate, pare-pareho, share and share alike. Opo, at dapat lang naman po, kasi kahit na po ibang tiyan, kumbaga, no, meron pa rin dugong nananalaytay dyan. Mula sa common po yung tatay ninyo eh. Kaya mahalin nyo pa rin po yan at isaalang-alang kasi mga kapatid nyo pa rin po yan. No? Okay, sumunod na tanong, pwede po bang magsampa ng kaso kapag hindi buo ang pera na nakuha mula sa paluwagan? Nako, sabi natin mga abogado rito, Atty. Ruel, Home City
or scarcity of information. Medyo mag-assume lang muna tayo rito. Ano? Sana po pag nagtanong kayo, medyo... Baka mamaya naman, baka mamaya 100,000 o milyon yung paluwagan. Pwede po ito sa misappropriation. No? Deceit. Article po na 315 ng Revised Penal Code. Yan. Ni-stapa kayo Pwede nyo. Merong amount na dapat yung nakuha pagkatapos ay binawasan. Yung makukuha ninyo. Ano po, may pananagutan po doon. Ano, maaaring maging estafa nga po yan. Ano? Kaya lang po, siyempre naman po pag nagbigay kayo ng tanong para po yung tabas ng batas, akmang-akma, medyo dadagdagan nyo po yung detalye para hindi po kami nang huhula dito ni Attorney Ruel. Ano? Kami po mga abogado, hindi kami nagbibigay ng legal opinion. If there is a scarcity of information, mayroon po dyan, we will operate by way of assumptions and presumptions. Ano po? Ito po ang, ano tayo ngayon, makaka-boundary tayo, dalawa na lang, Attorney Ruel. Inherited land from father's side. But meron ding paucity and scarcity of information ito. Inherited land from father's side. But mother refused to give his son's share. Ano po ang dapat gawin? Okay. So, unang-una, dapat kayong dadaanin nyo sa hindi kayo magkakasundo, hindi kayo magkakameron ng partition, magpapile kayo ng ordinary action for partition. Papahati ninyo through the intervention of the court. Hindi kayo ng tulong sa korte. Action for partition po. Para mapapunta sa inyo yung dapat sa inyo. Okay. At saka ano po kasi, merong mag-ooperate na batas Mukha nabanggit ni Atty. Ruel kanina, may mag-ooperate na batas po. Meron po tayong batas sa succession. Meron po tayong batas sa inheritance. Ano? Halimbawa po, pumanaw yung asawa na lalaki. Naiwan yung asawang babae. Ano po? Unang i-determine po dyan, yung conjugal partnership. Ano po? Siyempre po, hati yan bagamat ngayon, Atty. Ruel, sa bagong family code, absolute community property. Pagka po conjugal partnership property po yan, siyempre, kalahati doon sa surviving spouse. Yung kalahati, paghahati-hatian nung surviving spouse at saka nung anak o mga anak, as the case may be. Meron ng kalahati yung surviving spouse, may share pa siya, share and share alike, doon po sa the other one half. Lagay ko, kung may blackboard yan, nag-drawing na si Pastor para nasa classroom ka So yun po at respetuhan po yan muli binabanggit natin, respetuhan po iyan at naipaliwanag na yung Atty. Ruel kanina, kapag po may pagkakasundo, maluwag sa kalooban ng bawat isa, pwede pong sa labas ng hukuman yan. Ang tawag po dyan ay deed of extrajudicial settlement of the estate. Kaya po ang tawag ay extrajudicial, sa labas ng hukuman. Pagka po hindi kayo nagkasundo, nabanggit na po ni Atty. Ruel kanina, judicial partition po yan. Mahabang usapin yan, magkakagastos pa po kayo dyan. Yan. Kung po kayo naman, magkakamag-anak po kayong immediate family po kayo pagkasunduan nyo na. Ano po? Ito na, ang huling tanong, Atty. Ruel. Hello po mga attorneys. Pwede po bang ibenta ang lupa ng nanay namin kahit hindi sang-ayon ang isa sa aming kapatid? Ito naman po ay para sa kapakinabangan ng lahat. Yan. Medyo hawig-hawig itong mga tanong na ito, Atty. Ruel. Kasi pag communales, ibig sabihin co-owners kayo lahat. No? Kung lupa ng nanay ninyo, maaaring may share kayo doon. Kung yun galing sa kanilang, katulad ng sinasabi ni Pastor kanina, sa kanilang mag-asawa, meron siyang kalahati doon. Baka yun nang bebenta ninyo yung buo. Pero kayo magkakapatid, may share din doon. No? So, meron kayong co-ownership. Ngayon, pagka bebenta ninyo na isa hindi napayag, kulang po ang yung ililipat ninyo doon sa bibili.
Okay? As to your own shares, pwede naman kayo magbenta. Pero wala naman siguro bibili ng property, lupa, kakulang. Po. So, as to tanong, pwede po bang ibenta ang lupa ng nanay namin kahit di siya kaya ng aming kapatid? Ay, with respect to the third party na bibili, sa ibang partido na bibili, baka hindi po maaari. Pero yung as to your share, pwede niyo ipagbili, yung share ninyo. Pero pag hindi napayag yung kapatid ninyo, baka po hindi magkatuluyan yung bentahan. Kailangan papayagin niyo muna siya. No? Dipirma siya. At doon sa deed of sale na or sa extrajudicial settlement with sale na gagawin ng abogado ninyo. Ayan, maliwanag na po yung explanation na yan. Ano po? At again, bukod po sa tabas ng batas, meron pong tabas din ng salita ng Diyos, ano? At yung tamang tabas din ng relasyon sa pamilya. Kasi hindi po magkakaroon ng puwang ang mga legal issues, ang mga legal remedies na kuminsan nagiging masalimot kung in the very first place ay wala pong nagiging sigalot sa mga magpapamilya. At kahit hindi magpapamilya, kung nagkontrata, maayos naman ang meeting of the minds at may pagsunod at mayroong pagtupad sa mga obligasyon sa ilalim ng kontrata, wala po magiging problema dyan. Basta rin lamang po ang lahat ng ginagawa natin ay ayon sa tabas ng batas. O sige, Atty. Ruel, naka-boundary tayo. Kung kayo po ay hindi nyo napakinggan ang buo ang kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo pa rin po itong mapakinggan muli. Balikan lamang ito sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio o sa tabas ng batas. At kung hindi po nasagot naman ang inyong ipinadalang katanungan, abangan nyo po ito sa susunod na Sabado. Kagaya po ngayon, napasadahan po naming lahat. Ano? Kaya may pag-asa po kayo sa susunod na episode. Sige po, tayo po ngayon ay dumako na sa ating prayer time. Aming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Kayo ang lumalang po sa amin, yung pong 7.8 billion na mga tao sa balat ng lupa ngayon, kayo lahat ang may lalang ang lumikha, Panginoon. Ang kinakailangan lamang po, O Diyos, ay kapag nagkaroon ng sigalot, kapag nagkaroon ng issue, ay meron naman pong tabas ng batas na maaaring gamitin upang resolbahin ang mga isyong yan, Panginoon. At ngayon po, nagpapasalamat kami muli. Ginamit mo po si Atty. Roel Cao Garcia, ginamit mo po si Pastor ni Kuya Kaloy Cao upang matugunan ang mga pangailangang legal. At ang aming pong pag-asa ay nakapaglingkod po kami at nakatulong ayon po sa karunungan galing sa inyo at sa tabas ng aming mga batas. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Amen. At amen at amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At gayon din sa channel 185 sa GCTV o Great Commission Television. At salamat din po sa tulong ni na Ma'am Absidy Ferrer, ang ating Protex, na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatukan, at sa ating mga kasama sa Bukawe Transmission Site. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. At siyempre po, ito ang inyong pastor ni Kuya Kaloy Cao at tayo po yung nagpapasalamat muli kay Atty. Roel Cao Garcia bilang ating kaagapay na abogado sa ating programa. Naganyaya po kaming makinig kayo muli sa ating programa sa susunod na Sabado sa parehong oras. At lagi pong tatandaan kung uunawain at susundin na Atty. Roel, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue,
corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@dzas.fedc.ph.